Ito na ulit tayo mga boss. May kasunod tayo agad, mag-enjoy, makinig, palawakin ang imagination sa ating kwento. Pero huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Comment nyo na rin ang naiisip nyong pwede pa nating ma-improve. Salamat mga boss. Umpisahan na nating ang kwento. Richmond Kabanata 1751. Choklang bilang sagot, pagkatapos ay ngumiti si Henry baga sinabi, bago iyon, nais kong magtungo muna sa banyo. Sigurado, sagot ni Gerald sabay tango. Habang alam niyang sinusubukan ni Zanri na makatakas, hindi naramdaman ni Gerald ang pangangailangan na ilantad siya. Ano man ang kaso, bumanggan si Henry at mabilis numalis papunta sa banyo. Ngayon na sa wakas ay nagawa niyang makatakas mula sa masamang pag-unawa ni Gerald, walang paraan sa impyerno na maglalakas loob na siyang masaktan si Gerald. Hindi nagtagal, ang partidong kaklase ay natupos ng maayusit. Nag-drive pa uwi si Gerald kasama si Juno. Ang pangalawang pag-akyat nila sa kanyang bahay, ngumiti agad si Juno nang lumingon siya kay Gerald bago sabihin, inaasar mo si Zanri ngayon, Gerald. Tumatawang tenjo bilang tugon, pagkatapos ay sumagot si Gerald, siya ang may kasalanan sa pagkakasala sa akin sa una pa. Tiyak na hindi ko lang siya mapakawalan pagkatapos niyang gawin iyon, hindi ba? Tsaka masaya ka na inaasar ko din siya diba? Panipi, nang marinig iyon, tumanggo si Juno baga masayang sinabi, syempre masaya ko, ang taong iyon ay pinapahamak ako mula pa. Nung Maron Universidad, alam mo, sa huli, may humiyasa, kanya, dahil pinahiyas siyang sobra na girl, sigurado siyang hindi na siya, gagalitin at Sanray, iyon ay isang mahirap na taon na nagawa sa sandaling iyon, isang maliit na sapa ang naririnig. Pagbukas upang harapin ang nakabukas na pinto, pinanuding duo ang dahan-daw ang paglabas ni Ray. Nang makitis sila, mabilis siyang nagjagang papunta sa kanila, habang sinasabing, Mr. Crawford, Miss Zorn, bumalik ka na, kami ay, ngunit bakit ka pa rin nakataas, Ray? Tanong ni Juno, ako, naghihintay ako sa iyong pagbabalik, may pinadalhan sa iyo, si Old Flynn, paliwanag ni Ray. Ano, ginawa niya, ano ang ipinadala niya? Takang tanong ni Gerald. Nang marinig iyon, muling pumasok sa kanyang silid si Ray bago bumalik na may dalang isang kahon at iniabot kay Gerald. Ito ang hindi nabuksan na kahon na may nakalakip na titik dito. Hulaang Conestold Flint ang sumulatang laham, paliwanag ni Ray. Narinig iyon, kinuha ni Gerald ang kahon at mabilis na binuksan ito, upang ipakita lamang ang isang pabanggo sa loob na patuloy na naglalabas ng isang mahina, kaaya-ayang amoy. Napakahusay ng amoy nito. Nagtataka ako kung bakit pinadalhan ka ng Old Flint ng isang perfume bag ng lahat ng mga bagay, ungol ni Ray. Habang ang regalo ay isang kaaya-ayaang sorpresa kina Ray at Juno, mabilis nilang napagtanto na si Gerald ay sa halip nakasimangot. Ang simbolo ng pabango ay sumasagisag sa isang bagay. Hindi man nag-abala na tumugon sa pahayag ni Ray, mabilis na sinimulang basahin ni Gerald ang sulat ni Old Flint, at sa oras na siya ay tapos na, ang kanyang noo ay mas malalim kaysa sa dati. Pagkakita kung paano kumunat ngayon ang mga mata ni Gerald, si Ray, na hindi pa nakikita ang pagpapakita ni Gerald ng ganyang ekspresyon dati, ay hindi mapigil ang magtanong sa isang nag-aalalang tono, ano ang muli, G. Crawford? Anong nangyari? Mukha na hindi kanais-nais ang iyong ekspresyon. Panipi, sa katunayan, ano ang sinabi ni Old Flint, Gerald? Tanong ni Juno. Panipi tuldok. Una sa lahat, ang bag na ito ng pabango. Tinatawag itong pabangong multo, at tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ginagamit ito pangakitin ng maswang, ang pagpunta sa sulat. Ang Old Flint ay tila nais na magtungo sa isang lugar na tinatawag na Grimhelm upang siyasatin ang ilang mga lihim tungkol sa mga bampira. Kahit na tinatanong niya ako kung handa akong sumama sa kanya, dahil panadalhan niya akong perfume bag nito, sigurado akong nangangahulugang negosyo siya. Pagkatapos ng lahat, sinabi ko sa kanya na ipadala lamang ang particular na ring pabang-obag kung may mga pangunahing issue. Richmond Kabanata 1752. Matapos marinig ang paliwanag ni Gerald, pareho silang sa wakas nakuha ang buong kwento. Bilang ito ay knockout, ang perfume bag ay talagang sinasagisag ng isang bagay. Panipi tuldok. Pa rin, hindi kaya ang pangunahing issue ay maging isang magandang kapakanan. Tanong ni Ray. Umiling, sinabi ni Gerald na, sa kasamaang palad, narinig ko rin ang mga kwento tungkol kay Grimhelm dati. Ito ay isang napakasamang lugar,
kaya't ang katunayan na siya ay napunta doon ay nangangahulugan na siya ay nabunggo sa ilang mga problema. Panipi, alam din ni Gerald na ang matandang Flint ay sapat na pantasupang hindi magpadala ng tulad ng isang bag ng pabango sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ipapastil lang niya ito kapag siya ay nangangailangan ng tulong. Nakiteko, pagkatapos, kailan tayo ulis? Umalis kami ng alas 9 bukas ng umaga. Idineklara ni Gerald, alam kung gaano kadalian ang sitwasyon. Kasunod nito, humarap siya kina Ray at Juno bago nagturo, Ray, Juno, go gising Nori up and detail her on all these. Kapag tapos na iyon, si Mew lang mag-impake. Kakailanganin ko kayong tatlo na sumunod sa akin doon. Panipi, sa kung gaano kaseryoso ang bagay na ito, kailangan ni Gerald ang lahat ng tulong na makukuha niya. Pagkatapos ng lahat, sa bawat karagdagang taon na mayroon sila, mas maraming kapangyarihan ang magtataglay ng kanilang partido. Narinig iyon, pagkatapos ay sumagot si Juno, nakuha mo. Walang pagtutul si Ray, kaya't mabilis na naghiwalay ang duo kay Gerald. Pagkatapos nito, lahat silang apat ay mabilis na nagsimulang mag-impake at ihanda ang kanilang sarili para sa biyahe bukas ng umaga. Tuldok, tuldok, tuldok. Habang si Gerald ay natapos na mag-impake ng maaga, natural na hindi siya mapakali sa gabi. Pagsapit ng madaling araw, lahat na silang apat ay gising na, at pagkatapos linisin ang kanilang sarili at mag-agahan, ang pagdiriwang ng apat pagkatapos ay umalis. Sa pagmamaneho ni Ray, ang partido pagkatapos ay nagmaneho hanggang sa pasukan sa highway, na tumagal ng kalahating oras, malapit siya dagat, ayon sa orasang pagpupulong sa sulat, ang Old Flint ay dapat na naghihintay para sa kanila doon. Tama talaga, pagdating sa pasukanong highway, lahat silang apat ay nakakita ng isang matandang taong nakasuot ng isang itim na windbreaker, pati na rin isang itim na sombrero, na nakaupo sa tabi ng daan, isang setro ng sandalwood na nasa kamay. Hindi mahirap makilala na iyon ay walang iba kundi ang Old Flint. Kasabay nito, sinabi ni Gerald kay Ray na ihinto ang katabing sasakyan. Ang pangalawang huminto ng kotse, lumabas si Gerald bago magalang na binati, Old Flint. Nodding ng bahagya sa isang ungol, ang matanda pagkatapos ay nakuha sa shotgun seat sa tulong ni Gerald. Sa tapos na, sinabi ni Gerald kay Ray na susunod na siya sa pagmamaneho. Hindi tulad ng si Ray ay may masamang kasanayan sa pagmamaneho o anupaman, ngunit ang katotohanan ay nanatili na sina Gerald at Old Flint lang ang nakakaalam kung saan ang kanilang patutunguhan. Sa pag-iisip na iyan, mas makakabuti na si Gerald ang magmaneho sa halip na ituro ang mga direksyon sa Ray sa buong paglalakbay. Bago umalis, tinitiyak na Gerald na tanungin, mayroon bang iba na sumasali sa amin, Old Flint? Umiling-iling ng konti ang kanyang ulo, pagkatapos ay sumandal si Old Flint sa kanyang upuan, hindi uminik kahit isang salita. Dahil mayroon siyang isang pares ng salaming pang-araw, walang tunay na nakakaalam kung ang kanyang mga mata ay bukas o sarado. Anuman, nakikita na hindi siya makakakuha ng isang tugon, pagkatapos ay tinapakan ni Gerald ang accelerator, diretso sa pagmamaneho. Mga 10 oras na bago kami makarating sa aming patutunguhan. Tayong tatlo ay maaaring makapagpahinga kung nais mo. Kung sa bagay, maaga kaming nagising. Mungkahi ni Gerald. Narinig iyon, tumanggo silang lahat, pagkatapos ng lahat, wala nang ibang magagawa sa highway maliban kung may makita silang mga lugar na pahinga. Sa pamamagitan nito, hindi nagtagal bago tuluyang lumubog ang tatlo sa mga kasama ni Gerald. Nang nangyari iyon, nagkaroon ng kumpletong katahimikan sa sasakyan. Kung sa bagay, nagmamaneho si Gerald ng mabuti habang ang Old Flint ay nanatiling tahimik tulad ng dati. Bagaman ang ganoong sitwasyon ay tiyak na nakakapagod para sa mga regular na tao, dahil ang isang 10 oras na pagmamaneho ay mas mahaba, ito ay isang mas madaling pakikitungo para kay Gerald. Hindi siya nagsawa kahit papaano. Richmond Kabanata 1753, bandang alas 11 ng gabing yun nang dumating si Gerald at ang iba pa sa Emerald Realm. Ang teritoryo ng mga vampira ay isang matandang kagubatan na matatagpuan sa isang sinaunang bundok doon, at mula pa noong sinaunang panahon, kakaunti ang lumakas sa kagubatan upang makilala sila. Sa kabutihang palad para sa pagdiriwang, mayroon pa ring mga operateng hoteletin na malapit sa lugar. Sa pag-iisip niyon, ang pangkating 5 ay sa wakas ay makakakaayos at makapagpahinga ng maayos.
Matapos magbok ng ilang mga silid, pinayagan niya ang lahat na magtungo sa kani-kanilang silid upang makatulog ng nararapat. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang ganap na magpahinga bago opisyal na pumasok sa teritoryong vampira maaga kinaumagahan. Tuldok, tuldok, tuldok. Pagsapitang madaling araw, lahat sila ay nag-check out ng maaga at agad na nagsimulang magmaneho patungo sa matandang kagubatan sa mga bundok. Matapos ang halos 40 minutong pagmamaneho, ang kotse ay tuluyang napahinto sa paanan ng bundok. Dahil ang kotse ay hindi maaaring hinimok ng mas malayo, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy na maglakad. Kapag nakuha na nila ang kanilang bagahe, sinimulan na nila ang kanilang paglalakbay sa bundok. Habang naglalakad sila, hindi mapigilan ni Reyna ay deklara, "Hindi ako sigurado tungkol sa iba pa sa iyo, ngunit ang hangin dito ay kamanghamanghang sariwa. Masarap sa pakiramdam na malayo ako mula sa pagmamadali ng lungsod." Panipi, alam ni ba kung ano ang ibig niyang sabihin? Pagkatapos ng lahat, ang kapaligiran dito ay tiyan na masariwa kumpara sa lungsod. Bukod sa malulutong na hangin, napapaligiran din sila ng nakakapanibago na aura ng mga halaman sa kanilang paligid. Anuman, pagkatapos ng paglalakad ng halos kalahating oras, silang 5 ay kalaunan nakarating sa isang nayon. Ang nayon mismo ay itinayo ng mga lokal na vampira, at dahil tumira sila sa gayong pagkakahiwalay, natural na magkakaiba ang kanilang kaugalian. Sa pag-iisip na iyon, ang pangalawa sa nakapalibot na mga vampira ay napansin ang presensya ni Gerald at ng kanyang partido, agad nilang pinahinto ang anumang ginagawa nila. Habang ang lahat ng mga vampira ay tumayot nakatingin ng maingat sa grupo, isang lalaking nakasuot ng leather jacket ang lumapit kay Gerald, nakatingin sa kabataan habang tinanong niya, "Sino kayong mga tao?" Likas na huminto sa kanilang mga track, pagkatapos ay ngumiti si Gerald ng banayad habang siya ay sumagot, "Greetings. Mangangalakal kami." Panipi, "Ha, isang mangangalakal, sasabihin mo. Tingnan, nakakita ako ng taon-ladang taon ni tulad mo, kaya't gupitin mo na ang kilos. Sabihin mo Sokan, narito ka ba para sa kayaminan sa kagubatan?" Pang-iinis ng lalaki. Napakunot ang noo nang marinig iyon, hindi maiwasang isipin ni Gerald na ang mabampira ay medyo mahirap pakitunguhan kaysa sa una niyang inaasahan. Pagkatapos ng kaunting pagpos, nag-order siya, "Ray, ilabas mo ang pagkain." Nang marinig iyon, agad na kinuha ni Ray ang lahat ng pagkain sa kanyang backpack bago ibigay ang ilan kay Gerald. Pagkuha ng pagkain, inabot ni Gerald ang mga ito sa lalaking may balutan ng katad bago sinabi, "Talagang mangangalakal kami. Narito kami bilang kapalit nilang mga kalakal at lokal na specialty. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa amin, halika suriin ang aming mga kalakal." Panipi, siyempre, sinasabi ito ni Gerald upang maiwasan ng lalaki na lalong maghinala sa kanila. Matupas marinig ang sinabi ni Gerald at makita ang pagkain, binaba ng kaunti ng bantay ang lalaki bago kinuha ang pagkain na inabot sa kanya ni Gerald. Kahit na ang tao na may balat na tao ay nag-iinspeksyon pa rin ng pagkain, ang iba pang mabampira ay nagmamadali na patungo kay Gerald at sa kanyang pangkat. Habang si Gerald at ang iba pa ay mabilis na naging pinakamaligayang pagdating ng mga tao sa nayon, naging sanhi din ito upang mabilis na mabawasan ang kanilang supply ng pagkain habang ang mga taga-baryo ay madaling makipagpalitan ng ginto para sa mga paninda. Naturally, ito ay bahagyang nag-alala sina Ray, Nori, at Juno. Kung tutuusin, kung wala silang natitirang pagkain, ano ang kakainin nila? Nang makipagsapalaran sila ng mas malalim sa matandang kagubatan. Sa sandaling iyon, isang maririnig na tinig ang maririnig na sumisigaw, "Tumabi ka." Kasunod nito, nanood ang lahat bilang isang taong mataba na kumakabog kasama ang ilang mga nakasuot na nakasuot ng damit na sumusunod sa likuran niya. "Oh, mga tagalabas, ano ang magagandang bagay na iyong nadala?" Panipi, Kabanata 1754, sa pagtingin sa lalaking malaki ang tiyan, na nakatingin kay Gerald at sa kanyang pangkat, alam na ni Gerald na siya ay nagkagulo. Mas tumpak, naramdaman niya na ang taong mataba ay isang tulisan at isang payak na manakat sa nayon. Habang hindi gaanong masigasig si Gerald na makipag-ugnay sa kanya o sa kanyang mga nasasakupan, nakangiti pa rin siya habang sumasagot, "Ito ay konting pagkain, ngunit lahat nito ay napalitan na at kinuha ng mga taga-baryo." Narinig iyon, tinaas ng ulo ang malaking lalaki bago idineklara, "Makinig ka rito. Tinawag akong Fane at ako ang boss ng baryong ito. Dahil dumating ka sa aking nayon, dapat mong bigyan kami ng isang bagay bilang isang maligayang regalo.
Kung hindi man, mahihirapan ako na payagan kang manatili dito. Panipi. Nang marinig iyon, agad na nalaman ni Gerald na si Fane ay isang gangster lamang na nagsisikap na blackmail sila para sa pera. Habang ang mabanta ay tiyak na lukuhin ng mas madalang misip ng Getaw, nakaranas si Gerald ng gataong tulad ng Fane, sa pag-iisip na iyon, hindi niya papayagan si Fane na samantalahin sila. Anuman, bago pa man makasagot si Gerald, Sifon, nakatingin muna sandali kina Jen at Nori, nagsiwalang maleswang ngiti bago sabihin, "Oho, ang dalawang kagandahang iyon sa likuran ay mukhang maganda." Narinig iyon, agad na humakbang si Gerald sa pagitan niya at ng dalawang batang babae bago dumiretso ang mata kay Fane habang sinasabing, "Sir, kami ang mga mangangalakal na narito upang magnegosyo. Ngayong nabili na natin ang lahat ng ating kalakal, dapat na kaming umalis." Panipi. Kagaya ng pagsenyas niya para kina Juno at Nori na magsimulang umalis, narinig ni Gerald habang galit ni Zego na Fane, "Tumigil ka nga dyan. Sinabi ko bang maaari kang umalis? Sinabi ko Zeo, kung nais mong umalis, kailangan mong iwanan ang isang bagay. Kung hindi man, huwag mo ring pangaripong makalabas ng nayon." Panipi. Nang marinig niya iyon, agad na sumimang ang ekspresyon ni Gerald. Nakatingin kay Fane na nakasisilaw ng mataas at marubdob sa kanya, siguradong natitiyak ni Gerald na ang taong taba ay hindi siya seryosohin anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip niyon, naiisip lamang ni Gerald na, kung gaano ganap na walang kahihiyan. Upang isipin na labis na nais niyang tumayo, laban sa akin. Kaya, mahusay lang yan. Hindi ako magdadalawang isip na makitungo din sa iyo, kung gayon. Nangangahas na magkarong hindi magagandang motibo laban sa akin. Totoong nililigawan mo ang kamatayan. Kudlit. Kung gayon, ano nga ba ang nais mong iwang ko? Tanong ni Gerald sa casual na tono. Tumawa ng malakas, sinabi ni Fane na, maaari mong ibigay ang lahat ng iyong pera o iwan ang dalawang babaeng iyon. Pangungot siya ni Fane habang ngumuso habang nakatingin ng masidhing kina Juno at Nori. At kang hindi ko nag-aatubili na gawin din. Sigat na Gerald. Ikaw nanay asterisk hacker, naglalaro ka ba ngayong pipi? Kung nice mong maging masungit na ito, a-orderin ko lang ang aking mga tauhan na sirain ka. Ungol ni Fane. Bago pa masabi ni Fane ang iba. Subalit, mabilis niyang natagpuan ang kanyang sarili na lumilipad paatros. Naturally, ito ay dahil sa lumipad si Gerald. Hindi lamang naging malaswa si Fane sa kanya, ngunit nagkaroon din siya ng ganoong magagandang motibo kina Juno at Nori. Ang kombinasyon ng dalawa ay tiyak na sapat upang matiyak na tinuruan ng aral ni Gerald. Anuman, matapos makita ang kanilang boss na nabugbog, agad na sumugod ang mga tauhan ni Fane patungo kay Gerald upang ipaghiganti siya. Siyempre, sinalihan lamang ni Gerald ang kanilang mga pag-atake sa mabilis na pagsipa ng walang kahit kaunting pag-aatubili. Tulad ng lahat ng mga ito kaagad na inilabas sa isang solong hit, hindi mapigilan ni Gerald na pakiramdam na lahat sila ay matanga para kahit na manggahas na maghanap ng problema sa kanya kapag sila ay mahina. Si Ray at ang iba pa, simpleng pinapanood ang eksenang naglalaro ng tahimik. Kung sa bagay, alam nila na walang masamang mangyayari sa kanila ni Gerald doon. Richmond Kabanata 1755. Hindi nagtagal, bumagsak ang gabi at ang buong lugar ay tuluyan nilamong kadiliman, sa sobrang tahimik nito, ang kaluskong bonfire, na si Gerald at ang kanyang partido ay nagsimula sa bakuran at kasalukuyang nakaupo ay malutong ng araw. Sa pagkakaroon ng isang napakalaking piraso ng karne para sa hapunan, na kasalukuyang nagluluto sa bonfire, maliwanag na nag-save si Gerald ng ilang pagkain para sa isang maulan na araw. Tiniyak ni Gerald na itago ang ilang mga rasyon sa kanyang sariling bag, inaasahan ang posibilidad na ipagpalit ng mga taga-baryo ang lahat ng pagkain sa backpack ni Ray. Dahil sa kung gaano kalaki ang karne, lahat silang lima ay sapat na puno sa oras na natapos ang hapunan. Sa kanilang mga tiyanan na puno na ngayon, hindi mapigilan ni Ray na magtanong sa isang bahagyang nag-aalala na tono. Sa palagay mo ay pupunta si Fane at ang kanyang gang na naghahanap ng problema sa amin ngayong gabi, G. Crawford, huwag kang mag-alala, magpapalitan lang tayo sa pagbabantay ngayong gabi, matutulog ka muna. At makalipas ang 2 oras, lilipat kami ng mga lugar. Sa ganoong paraan, walang sino mang makakasnek sa amin. Sabi ni Gerald, kahit na wala si Fane, iminungkahi pa rin ni Gerald pero sa parehong bagay na dapat gawin, pagkatapos ng lahat, kasalukuyan silang nasa pamilyar na teritoryo. Sa pag-iisip na iyon,
kailangan nilang magbantay sa lahat ng oras upang maiwasan ang pag-atake ng snake. Kasama ng Old Flint, mas nag-alala si Gerald tungkol sa kaligtasan nina Juno at Nori. Sumumpa siya sa kanyang sarili na hindi niya papayagan ang alinman sa kanila na magdusa mula sa anumang pinsala o masaktan sa paglalakbay na ito. Anuman, natural na hindi tutol si Ray sa mungkahi ni Gerald, at tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Gabi na nang tuluyang nakatulog sina Juno at Nori, nakasandalang balikat siya isa't isa, mismong Old Flint ay makikita na nagmumuni. Muni sa tagiliran habang tuluyan ang napadpad si Ray habang nakasandal siya sa isang haligi. Tungkol kay Gerald, umupo siya bago ang bonfire, na nagbabantay para sa panganib habang paminsan-minsang tumitingin sa langit. Mula sa kinauupuan niya, ang langit sa gabi ay mukhang kaakit-akit. Sa madaling panahon, isang maliwanag na buwan na sukle, na nablock ng ulap noon, ay nagsiwalat kasama ng hindi mabilang na nakasisilaw na mga bituin. Dahil sa lahat ng mga ilaw na neon at mga lampara sa kalye sa mga lungsod, ang gayong magagandang tanawin ay imposibleng matamasa sa mga lungsod na lugar. Sa pag-iisip na iyon, ang natural na kagandahan, na masasaksihan lamang dito selang, ay tsak na makakapag-refresh ng isipan ng sinuman. Anuman ang kaso, ang gabi ay hindi magulot na tipos ng paipa. Lumitaw na sa kabila ng kabastusan ni Fane at ng kanyang gang, alam nila ng mabuti ang kanilang mga limitasyon. Kung sa bagay, ang pangkat ng mga mapang api ay hindi nagdulot ng gulo kay Gerald at sa kanyang partido sa gabing iyon. Kahit na ganoon, biglang nagising si Gerald kaninang umaga nang marinig niya ang isang raketa sa malapit. Sa pamamagitan nito, ang nagising na si Gerald, na nakatulog ng madaling araw mula nang maisip niya na walang taong magiging pipiparotekehin sila sa madaling araw, agad na tumakbo pang tumingin. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan niya ang isang pangkat ng mga taga-baryo na nagtatalakay ng isang bagay habang nakatayo sa paligid ng isang balon. Sa pagiging hindi kanais-nais ng kanilang mga ekspresyon, maaari lamang ipalagay ni Gerald na may hindi magandang nangyari. Nang mapansin ng mga taga-baryo na nagtataka si Gerald na lumakad papalapit sa kanila, mabilis nila silang pinalibutan, bago pa magtanong si Gerald kung ano ang ginagawa nila. Tinuro siyang isa sa mga taga-baryo bago magtanong, ikaw ba iyon? Nakataas ang isang bahagyang kilay sa kanyang pagkalito. Pagkatapos ay sumagot si Gerald, ako ba, ano? Anong nangyari? Nang marinig iyon, nagkagulo ang nayon bago galit na nagsalita, ikaw ba ang pumatay kay Fane? Kung sa bagay, nasaktan ka niya kahapon. Panipi, matapos sabihin iyon ng galit na taga-baryo, mabilis na tinuro ng ibang mga taga-baryo ang balan, na hinimok si Gerald na lumakad at tumingin sa ibaba. Ang pangalawang ginawa niya, agad na sinalubong si Gerald nang makita ang isang napakalaking lumulutang na bangkay. Kung gaano ito kataba, wala siyang duda na ang katawan ay kabilang sa Fane. Natigilan na si Fane mamamatay ng bigla at masumpungang patay sa balon ng lahat ng mga lugar. Humarap si Gerald sa mga taga-baryo bago magtanong, paano, namatay siya? Ano ang ibig mong sabihin, paano siya namatay? Seryoso ba kayong nagpapanggap na nagulat na nandito ang kanyang katawan? Ikaw lang ang nandito na may sama ng loob sa kanya, you know. Sino pa ang maaaring pumatay sa kanya? Senisi ang isa pang taga-baryo. Richmond Kabanata 1756. Tingnan mo, hindi nga kumuli sa buhay. Paano ko siya pinatay? Paliwanag ni Gerald. Habang iyon ang katotohanan, alam niya na hindi ito bibilhin ng ganoong kadali. Sa pag-iisip niyon, ang pinakamahusay na paraan upang malinis ang mga bagay ay sa pamamagitan ng pagsisiyasat kung paano tunay na namatay si Fane. Gayunpaman, tiyak na ipinaliwanag ng pagkamatay ni Fane kung bakit siya at ang kanyang gangay hindi nagdulong-gulo kay Gerald at sa kanyang partido noong nakaraang gabi. Kahit na si Fane ay tiyak na isang kontrabida na karakter na nararapat na magantihan magauhuli, kailangang aminin ni Gerald na ang kanyang pagkamatay ay medyo masyadong hindi pa oras. Anuman ang kaso, idinagdag ni Gerald, tingnan, bago simulan ang pagturong madaliri, itaas lang muna natin ang bangkay upang makita kung paano talaga siya namatay. Narinig iyon, hindi nakipagtalo ang mga taga-baryo sa loika ni Gerald, kaya't sinimulan nilang akayin ang kanyang bangkay. Ang pangalawa ng matabang bangkay ay wala sa bukas, nakita ng lahat na ang kanyang mukha ay wasak na nasira. Sa sobrang sama ng mukha ng kanyang mukha, si Fane ay halos walang natitirang mga tampok sa mukha. Nag-squat down upang masilip ang tingin sa bangkay ni Fane,
Kalaunan natagpuan ni Gerald ang isang malalim na gash sa leeg ni Fane, sa pag-iisip niyon, nahinuha ni Gerald na nomite siya mula sa pagkawala ng dugo. Sa sandaling siya ay bumalik sa kanyang mapa, Gerald pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa mga nayon bago ipinakita ang kanyang mga kamay habang sinasabi, "Sa nakikita ko, anuman ang pumatay kay Fane ay may matalim na mga kuko. Ibig kong sabihin, tingnan mo lang ang mukha niyang gusot. Mayroong isang malalim na gash din sa kanyang leeg na maaaring pinahirapan lamang ng sobrang matalim na mga kuko. Sa pag-iisip na iyon, hindi ako maaaring maging mamamatay." Panipi, napagtanto na ang pahayag ni Gerald ay may katuturan, mabilis na tinanggap ng mga taga-baryo na hindi siya ang mamamatay. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, sino ang mamamatay tao? Ano ang nangyari noong nakaraang gabi? Gayun din, bakit hindi ang mga nasasakop ni Fane ay kasama niya? Ang lahat ng ito ay mga misteryo pa rin. Bigla, lahat ay biglang nakarinig isang batang tinig na sumisig o, "Esmez ang kakilabot na nangyari." Di patay ng katawan. Paglingon upang makita ang batang lalaki na kinakabahan na tumatakbo papunta sa kanila, nagpalitan ng mga mata ng mga nayon bago sinabi ng isa sa kanila, "Huminahon ka." Anong nangyari? Mga underlay ng Fane. Lahat sila ay namatay sa kanilang bahay. Bulalas ng kinikilabutan na kabataan. Nang marinig iyon, lahat ay agad na nagsimulang manginig, walang nakakita sa darating na anuman. Si Gerald at ang mga taga-baryo ay nagmamadaling pumunta sa tinutuluyan ng ganas sa sakupan na Fane. Pagdating sa makintab na bakuran, nakikitang bawat isa ang kanilang mapatay na katawan na nakahiga sa buong bakuran. Sa masusing pagsisiyasat, lahat sa kanila ay namatay sa katulad na paraan ng pagkamatay ni Fane, na may mga dagwang paghinga sa kanilang mga leeg. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na ang parehong tao ang gumawa ng gawa. Ano sa lupa ang maaaring maging sanhi ng lahat ng ito upang mangyari? Sa katunayan, maaari bang lumabas ang aswang mula sa kagubatan? Imposible iyan. Kahit na ang mga taga-baryo ay ngayon ay teorya ng kasalukuyang mga kaganapan sa kanilang sarili, hindi nag-abala si Gerald tungkol sa kanila. Sa halip, mabilis siyang bumalik sa tinutuluyan nila, natagpuan lamang na nagising na si Ray at ang iba pa. Nang makita na bumalik si Gerald, sinenyasan si Ray na tanungin, "Saan ka ba nagtungo ng maaga sa umaga, G. Crawford?" Hindi pinansin ang tanong ni Ray, sa halip ay humarap si Gerald kay Old Flint bago sinabi, "Old Flint, please, sumama ka sa akin." Nang marinig iyon, mabilis na sinundan ng matandang si Gerald palabas. Nagtataka, sinundan din ni Ray ang pareho sa kanila. Habang walang ideya si Ray kung ano ang nangyayari, sa paghusga mula sa ekspresyon ni Gerald, alam niya na ito ay isang seryosong incident. Richmond Kabanata 1757. Hindi nagtagal bago dumating ang Trayo sa Balen. Itinuturo ang bangkay ni Fane, na nakahiga na sa lupa, pagkatapos ay sinabi ni Gerald, "Mangyaring tingnan ang bangkay na ito, Old Flint. May umatake sa kanya kahapon bago ihulog sa balon." Panipi, nang makita ang bangkay, ang nagulat na si Ray pagkatapos ay sumigawng hindi makapaniwala. Hindi ba Infant, G. Crawford? Ngayon lang namin siya nakilala. Paano siya namatay ng bigla? Panipi. Hindi man nag-abala upang sagutin ang tanong ni Ray, simpleng nakatingin si Gerald kay Old Flint. Mismong Old Flint ang simpleng nakatingin sa bangkay, malinaw na pinag-aaralan ito. Matapos ang isang maikling panahon, sinabi niya pagkatapos, "Ito ang gawain ng feral vampires. Mga malupit na vampira." Ulit ni Gerald, nagulat sa sagot ni Old Flint. Sa totoo lang, ang kanilang uri lamang ang mayroong ganyang matalas na kuko na madaling pumatay. Ano pa, kung bibigyan mo ng mas malapit na pansin, makakakita kang mamarkang kagat sa kanyang leeg. Maaari lamang itong ipahiwatig na ang kanyang dugo ay sinipsip. Paliwanag ni Old Flint. Kaya, kung ano ang sinasabi mo ay may mga feral vampires sa kagubatan sa paligid natin. Bakit hindi tayo inatake kagabi? Tanong ni Gerald. Nang makita na si Gerald ay medyo nag-aalangan tungkol sa kanyang pag-angkin, sumagot ang Old Flint pagkatapos. Iyon ay sapagkat ang mamabangis ay natatakot sa sunog, nagkaroon kami ng sunog na sunog kagabi, natatandaan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kami hinabol ng mga feral na vampira. Ang hulaan ko ay ang taong Fane na ito ay dapat na lumabas sa kalagitnaan ng gabi. Nang makita na hindi nila kami matarget, dapat ay hinabol siyang mga feral vampire. Panipi, ang pagbawang Gold Flint ay may katuturang kay Gerald,
kaya binili niya ang kanyang mga salita. To think na lahat ng ito ay gawa ng feral vampires. Anuman ang kaso, idinagdag ng Old Flint, hindi na tayo dapat magtagal pa. Kailangan na tayong umalis kaagad. Panipi, pinapanood si Old Flint pagkatapos ay lumingon upang umalis. Tinignan ni Gerald ang huling pangwakas na tingin sa bangkay ni Fane bago sumunod sa Old Flint kasama si Ray. Nang makauwi na sila, mabilis nilang naimpake ang kanilang mga gamit at tahimik na umalis sa baryo. Kung sa bagay, kung alam ng mga taga-baryo na aalis sila sa napakabilis na paunawa, tiyak na susubukan nilang pigilan si Gerald at ang kanyang partido. Anuman, pagkatapos maglakad ng county, kalaunan ay nakapasok sila sa matandang kagubatan na malalim sa bundok. Ngayon ay nasasakop ng mga puno, na natiling mapagbantay ang grupo habang dahan-daang nagpatuloy. Habang naglalakad, hindi mapigilan ni Ray na tanungin, ano ang hitsura ng mga malupit na vampira, G. Crawford? Narinig iyon, hindi masyadong sigurado si Gerald kung paano tumugon, pagkatapos ng lahat, hindi pa niya personal na nakilala. Ang isang feral vampire, sa pamamagitan nito, lumungon siya upang tingnan ang Old Flint bago sabihin, hindi isang pahiwatig. Alam mo ba kung ano ang hitsura ng mga ito, Old Flint? Panipi, ang mamalupit na vampira ay may partikular na matalim ang mga kuko na maaaring madaling punitan sa balat ng tao, hindi katulang kukong isang mandirigit na hayop, nakasalalay din sila at nasisiyahan sa pag-inom ng dugo, kaya't may masigasig silang kahulugan sa dugo. Paliwanag ni Old Flint. Ngayon na nauunawaan na nangangailangan sila ng dugo upang mabuhay, tinanong ni Ray. Kung nakakatakot sila tulang sinabi mo, bakit hinahanap pa natin sila? Narinig iyon, hindi tumugon sina Gerald Old Flint. Tanging si Gerald at ang matandang lalaki ang pinapayagan na malaman ang dahilan sa ngayon. At hanggang sa makarating sila sa teritoryo ng mga vampira, ang natitirang trio ay hindi makakakuha ng isang malino na paliwanag tungkol sa kanilang misyon mula sa alinman sa kanila. Hanggang sa panahong iyon, ang trio ay kailangang magtuon lamang sa pagtulong kina Gerald at Old Flint na manatiling mapagbantay laban sa sorpresa na pag-atake ng vampira. Hindi nagtagal, ang grupo ay nakarining malakas na kaluskos mula sa loob ng mga puno. Huminto sa kanilang mga track, agad na pinatindi ni Gerald at ng iba pa ang kanilang pagbabantay. Makalipas ang ilang segundo, isang pangkat ng mga tao, na nakadamit ng damit na pinaghalong mabuti sa kanilang paligid, ang sumugod sa mga puno bago mabilis na palibutan ang pagdiriwang ni Gerald. Richmond Kabanata 1758, Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sino ang mga taong ito, G. Crawford? Bulong ni Ray habang umiling si Gerald, isang malalim ang noo nito. Sa totoo lang, wala siyang ideya kung sino rin sila. Kasunod nito, isang lalaki na may hiwa ng bus ang humakbang, tumitig kay Gerald at sa kanyang grupo bago magtanong, sino kayong mga tao? Mabait na Ginoo, kami ay mga mangangalakal lamang na naririto upang magsaya. Sagot ni Gerald, merchant sasabihin mo, dito sa gitna ng wala saan. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Ganting sagot ng lalaki habang nakatingin kay Gerald. Malaya kang pumili na huwag maniwala sa aman, anuman, anuang. Ginagawa mo't ngiyong mga kalalakihan dito. Sagot na girl, narito kami upang hanapin ang teritoryo ng mga vampira. Idineklara ang lalaking may buzz cut, hindi nakakakita ng isang dahilan upang magsinungaling. Oh, narito ka upang maghanap para sa kanilang teritoryo. Nagtatakang sagot na girl. Ang isiping ang mga lalakang ito ay may parehong layunin tulad ng sa kanya. Kaya, sinasabi mo na nagbabahagi kaming isang layunin. Sinabing lalaki habang sumenya siya para sa natitirang mga tauhan niya na ibaba ang kanilang mga sandata. Kaya nga, kung ganun, payagan akong magpakilala. Dumaan ako kay Lexak, at pinunuwa ko ang kupunan. Sabi ni Lek habang inaabot ang kanyang kamay. Narinig iyon, bumalik si Gerald ng isang matibay na pagkakamay habang sumagot siya, Gerald Crawford. Kasunod nito, sinabi ni Lech, hindi inaasahan na mabangga ang ibang mga koponan na naghahanap din ng teritoryo ng mga vampira. Nodding bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay lumingon si Gerald upang tumingin kay Old Flint na nakatayo sa likuran niya. Nang makita na ang matanda ay hindi nagpapakita ng anumang tugon, agad na napagaan si Gerald, pagkatapos ng lahat, nangangahulugan ito na ang Old Flint ay walang labis na puot kay Lech at sa kanyang mga nasasakupan. Sa pag-iisip na iyon, humarap si Gerald kay Lech bago magtanong, alam mo ba kung saan eksaktong lugar ang teritoryo ng mga vampira?
Kinukuha ang isang mapa mula sa kanyang bulsa, pagkatapos ay ikinalat ito ni Lech para tumingin si Gerald. Kasalukuyan kaming narito, nakikita mo, at ang teritoryo ng mga vampira ay nasa loob ng bundok na ito. Sa pag-iisip na iyon, kakailanganin nating maghukay sa kanilang teritoryo. Paliwanag ni Lech. Narinig iyon, agad na masabi ni Gerald kung gaano kahanda si Lech at ang kanyang mga nasasakupan. Anuman, dahilang parehong partido ay nahahanaping teritoryong mga vampira, naisip nila na maaari rin silang gumana bilang isang koponan. Sa pamamagitan nito, pagkatapos ng isang maikling pahinga, ang dalawang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Maya-maya, sa wakas ay nakarating sila sa lugar kung saan plano nilang magsimulang maghukay. Ito na, Gerald. Bulalas ni Lech habang winigiwe ang kanyang kamay sa mga miyembro ng kanyang kupunan, na sumusunod sa likuran, na nagpapahiwatig na dumating na sila. Richmond Kabanata 1759. Sa pamamagitan nito, nakuha ni Lech at ng kanyang mga kasamahan sa kupunan ang kanilang mga pala, kasama ang anumang nauugnay na kagamitan, bago simulan ng paghukay sa lupa sa ilalim nila. Bantayan mo ang mga bagay habang naghuhukay tayo. Makuha natin ang ating nararapat na pahinga sa sandaling makarating tayo sa kabilang panig. Sabi ni Lech. Alam na hindi madaling maghukay ng daanan at ilang oras bago matapos si Lech at ang kanyang mga tauhan, natural na walang pagtutol si Gerald. Matapos tumango bilang pagsang-ayon, bumalik siya sa kanyang sariling pagdiriwang upang simulan ang pagbabantay. Nang makita na bumalik si Gerald, tinanong ni Ray sa isang medyo nag-aalala na tono. Nagtitiwala ka ba sa mga taong ito, G. Crawford? Naiintindihan kung saan nanggagaling si Ray, pagkatapos ay sumagot si Gerald, huwag kang mag-alala, nadarama ko na siya ay isang matuwid na tao. Nang marinig iyon, mabilis na hamupa ang alala ni Ray. Kung sabagay, nagtiwala siya sa hatol ni Gerald. Kumusta naman sa iyo, Old Flint? Ano ang palagay mo tungkol kay Lech at sa kanyang mga tauhan? Tanong ni Gerald si Biling ganito sa matandang nakaupo malapit sa kanila. Sa buong kanilang paglalakbay, ang Old Flint ay nanatiling kakaibang tahimik. Anuman, simpleng sagot ng matanda, mas maraming tulong kami sa isang karagdagang koponan. Mayroong kaligtasan sa mga numero. Panipi, narinig iyon, pagkatapos ay tumanggo si Gerald bilang pagsang-ayon. Tuldok, tuldok, tuldok. Matapos ang 2 oras, isang malakas na tunog ang maririnig mula sa kung saan naghuhukay si Lech at ang iba pa. Hulaan na nagawa ni Lech at ng kanyang mga kalalakihan na kumuha ng daanan, mabilis na tumakbo patungo sa tunog si Gerald at ang kanyang partido. Tulad na hulaan nila, isang higanteng daanan ng daanan ngayon ay nakikitang lahat upang makita, sa kung gaano kadilim ang loob nito, imposibleng sabihin kung ano ang nandoon sa ibaba. Anuman, nasa tamang oras si Gerald at ang kanyang partido upang makita si Lech na nag-uutos sa kanyang mga tauhan, kayong dalawa. Pumunta doon at mag-scout ng maaga. Kung nakita mong may mali iyon, lumabas ka kaagad. Panipi, kopyahin iyan. Sumagot ang dalawang lalaki habang binuksan nila ang kanilang mga flashlight at nagsimulang maglakad papunta sa bagong nabuo na daanan. Tuldok, tuldok, tuldok. Lumitaw ang ilang minuto, nagulat ang dalawang lalaki, normal. Ang lahat sa loob, maaari tayong dumaan, napakahusay, pa rin, mangyaring mag-ingat, lahat. Huwag magpalipat-lipat at palaging magbantay para sa mga miyembro ng iyong koponan. Idineklara ni Lech, malakas at malinaw, sigawng lahat bilang tugon, halika, Gerald, sabay tayong pumasok, sabi ni Lech habang, nakatingang kay Gerald. Narinig iyon, tumanggo si Gerald ng bahagya bago pumasok sa daanan sa tabi ni Lech, ang natitirang partido ni Gerald na sumusunod sa likuran nila. Pagdating sa loob, nakita nila sa madaling panahon ng lahating kaiba't ibang mga makukulay na quadro na gawa sa magkabilang panig Jimgapader na boto. Mula sa kung gaano sila kaakit-akit na pagtingin, madaling mahulaan misa na ang makawadrenato ay narito na sa mga edad. Maaari mo bang makilala ang anuman mula sa mga quadro na ito, Old Flint? Tanong ni Gerald habang nagtatakas siyang lumungon sa matandang lalaki. Matapos maghanap ng ilang sandali, sumagot ang Old Flint, inilalarawan ng mga larawan ang kasaysayan ng pag-unlad ng mga vampira noong sinaunang panahon. Malinaw na inilalarawan nito ang pagsisimulang kanilang spesyes hanggang sa kanilang akas na pagtanggi. Sa pag-iisip na iyon, masasabi kong ligtas na napunta kami sa teritoryo ng mga vampira. Panipi,
Richmond Kabanata 1760. Nang marinig iyon, nagulat si Gerald at ang iba pa. Matapos ang labis na pagsisikap, sa wakas ay nagawa nilang makapasok sa teritoryo ng mga bampira. Panipi tuldok. Gayunpaman, ang katotohanan ang mga bangkay na iyon ay natagpo ang patay na ganon. Maaari lamang itong sabihin na ang ilang mga bampira ay nabubuhay pa rin. Ang mga ito ay hindi kapanipaniwala mapanganib na kalaban, kaya't mag-ingat, lahat. Dagdag ni Old Flint, ang mabampira sa pangkalahatan ay isang malayang lahi na alos hindi pa nakikipag-ugnay sa mga tao mula sa labas ng mundo, tiyak na ipinaliwanag nito kung bakit galit sila sa mga mula sa labas ng mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit karaniwang inaatake nila ang anumang mga hindi bampira na nakikita. Tiyak na hindi ito nakatulong na ang mga bampira ay natural na mabilis at madaling mapatay ang anumang bilang ng mga tao na gusto nila. Hindi mag-alala, Ginoo. Lahat ay dalubhasa sa pakikipag-away, kaya't hindi rin tayo mababastusan. Sa pag-iisip niyon, naniniwala akong hindi maglalakas loob ang mga bampira na kumilos sa amin ng lahang hindi pinipigilan. Sigat na Lexay sang tiwala ni Tono. Nang marinig iyon, hindi nagbigay tugon ng Goldflint. Anuman, pagkatapos ng 10 minutong paglalakad, ang lahat sa wakas ay nakalabas na sa daanan ng mabang kahit ilang daang paa, kahit na napabilis nila ito sa kabilang nais nila. Inabot nila ang kanilang oras habang naglalakad dahil ang lahat ng uri ng matalim na graba ay nakakalat sa buong lugar. Sa pag-iisip niyon, lahat sila ay matapat na natutuwa ni mayroon silang mga makapal na solong sapatos sa alinmang paraan. Sa dulo ng daanan ay nakahiga ng isang naglalakihang bulwagan. Sa gitna ng bulwagan, mayroong isang gulong uri na nagsisilbi lamang upang idagdag sa pagiging kakaiba at pagiging misteryoso ng lugar. Matapos tumingin sa paligid, hindi napigilan nagtataka na si Ray na sabihin, kulayan mo akong nagulat. Upang isipin na ang isang malaking tulad ng palasyo na lugar ay magkakaroon dito sa mga bundok. Panipi, tama talaga, ang lugar nito ay mas malaki kaysa sa nakita nila sa Ghost Country. Sa pag-iisip na iyon, lumitaw na ang mga bampira ay napakalakas. Anuman ang kaso, ang iba pagkatapos ay nagsimulang mausisa na siyasatin ang kanilang paligid. Sa Gerald mismo, pati na ang ilang iba pa kaagad na nagtungo sa gulong sa gitna ng silid. Tumingin sa gulong, tinanong ni Ray, anuman Jedea kung ano ang sinisimbolo ng gulong ito, G. Crawford. Bago pa man makapag-reply si Gerald, ipinaliwanag ni Old Flint na, iyon ang gulong ng araw at buwan ng mga bampira. Ginagamit nila ito upang makalkula ang oras. Panipi, kalkulahin, oras. Bakit nila kakailanganin ang gayong malaking gulong upang makalkula lamang ang oras? Tanong ni Ray. Ay, hindi nila ito ginamit upang makalkula ang regular na oras. Sa halip, kinakalkula ng gulong kung kailan kailangan nilang punan ang kanilang dugo. Tumugon kay Old Flint, agad na nagdulot ng isang paglamig na tumakbo sa gulugad ni Ray. Bilang ito ay knockout, ang mavampires ginamit ang gulong na ito upang makalkula kung kailan eksaktong kailangan nila ang pagsuso ng sariwang dugo. At ang pag-iisip ng ito lamang ay matapat na paggulugod ng gulugad. Sa sandaling iyon, makikita ang isa sa mga kasapi ng koponan ni Lech na iniunat ang kanyang kamay upang kunin ang tila isang perlas, na naka-embed sa isa sa mga dingding na bato, habang sumisigaw siya, "Hoy kapitan, mayroong isang perlas dito. Sigurado akong mabebenta ito ng malaki." Panipi, nang mapagtanto kung ano ang nangyayari, agad na sumigaw si Gerald, "Huwag mong ilabas ito sa pader." Sa kasamaang palad, huli na si Gerald. Inalis na ito ng miyembro ng koponan mula sa dingding, at tinitingnan niya ngayon si Gerald na natataranta. Nagtataka kung bakit siya nagtrabaho tungkol sa perlas sa kanyang kamay. Bago pa makapagreaksyon ang sinuman, isang malakas na tunog ang biglang narinig. Pagbukas upang harapin ang pinagmulan ng tunog, ang mga mata ng lahat ay nanlaki sa sobrang takot nang mapagtanto nila na ang isang napakalaking bato ay nahulog at ganap na hinarang ang pasukan ng palasyo. Lahat, Otto, sigon ni Gerald habang kaagad niyang itinulak sa lupa ang Old Flint at ang natitirang mga miyembro ng kanyang partido. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, hindi mabilang na mga araw ang nagsimulang bumaril mula sa mga nakapaligid na dingding na bato. Nakalulungkot, ang ilan sa kasapong kupunan na Leche hindi sapat na mabilis upang makapagreaksyon, na humantong sa kanila na tinusok ng mga volley ng mga araw. Sa madaling panahon, ang mga kasapi ay bumagsak sa lupa, patay at nakahiga sa kanilang sariling mga pool ng dugo.
Para samga na gawang pato sa oris, wala sa kanila ang naglakas loob na itaas ang kanilang ulo, natatakot na ang mga arrow ay tumusok mismo sa kanilang mga bungo. Walang sinumang maasahan ang pagkakaroon ng tulad ng isang makina ng kamatayan sa lugar na ito.